Sa detalye ng ating mga balita, lumakas pa bilang severe tropical storm ang bagyong Paulo. Huling namataan ng pag-asa ang bagyo sa layong 320 km silangan ng Baler Aurora. Taglay ang lakas na hangin umabot ng 75 km bawat oras malapit sa pigitna. At ang pagbugso 115 km per hour, kumikilos ito ng pakanluran sa bilis na 30 km bawat oras. Dahil dito nakataas ngayon ang signal number 3 sa Northern Luzon, kabilang ang mga sumusunod extreme northern portion ng Aurora, northern portion ng Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao at northern portion ng Benguet. Nakataas naman ang signal number 2 sa southern portion ng mainland Cagayan, rest of Isabela, rest of Quirino, rest of Nueva Vizcaya, northern at central portion ng Aurora, northeastern portion ng Nueva Ecija, southern portion ng Apayao, Kalinga, Abra, Reso Benguet, southern portion ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. Ang mga lugar namang nasa ilalim ng signal number 1 ay ang mga sumusunod: mainland Cagayan kasama ang Babuyan Island, Renza Aurora, northern portion ng Quezon, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, Renzo Papayao, Renzo Ilocos Norte, Pangasinan, Renzo Nueva Ecija, northern portion ng Bulacan, Tarlac, northeast portion ng Pampanga at northern portion ng Zambales. Ayon sa pag-asa, posibleng maglandfall si Paulo sa Isabela o Northern Aurora ngayong umaga. Patuloy itong lalakas habang nasa Philippine Sea. Hindi inaalis ng pag-asa ang posibilidad na lumakas pa ito bilang typhoon bago maglandfall, habang inaasahang lalabas ng PAR bukas na umaga, araw ng Sabado, ang bagyong Paulo. Grace Castañeda mula sa pag-asa, kasama na natin Ma'am Grace. Good morning. Good morning din po, Sir Angel, at sa ating mga taga-subaybay. Patuloy nga pong nag-i-intensify pa si Bagyong Paulo at malapit na rin po ito dito sa may northern and southern Isabela area. So ngayong araw po natin ina-expect na tatawid itong si Bagyong Paulo dito sa may northern central Luzon area, and ngayong araw na din po natin mararamdaman yung pinaka-epekto po nito ni Bagyong Paulo. Huling namataan ito sa layong 150 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Taglay na po nito yung lakas ng hangin ng 100 km per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 125 km per hour. Yung pagkilos po nito ay west-northwestward sa bilis na 20 km per hour. Sa kasalukuyan po, ang wind signal number 3 natin ay nakataas sa northern portion ng Aurora, sa central and southern portions ng Isabela, maging sa northern portions ng Quirino at Nueva Vizcaya, sa Mountain Province, Ifugao, southeastern portion ng Abra, sa northern portion ng Benguet, maging sa central and southern portions ng Ilocos Sur at sa northern portion ng La Union. Samantala, wind signal number 2 naman po sa central and southern portions ng mainland Cagayan, rest of Isabela and Quirino, rest of Nueva Vizcaya, sa central portion ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija, central and southern portions ng Apayao, Kalinga, rest of Abra and Benguet, central and southern portions ng Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, rest of La Union at sa northern portion ng Pangasinan. Samantala, wind signal number 1 naman po sa rest of mainland Cagayan kasama ng Babuyan Islands, rest of Aurora, northern portion ng Quezon including Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, rest of Apayao, rest of Ilocos Norte and Pangasinan, rest of Nueva Ecija, northern portion ng Bulacan, Tarlac, northeastern portion ng Pampanga, maging sa northern portion po ng Zambales. Kung saan dito po sa mga areas na nabanggit natin, lalong-lalo na yung areas na under wind signal number 3, dyan po mararanasan yung mga malalakas hanggang sa mapaminsalang hangin na dala nito ni Bagyong Paulo. Yung ganito po kalakas ng hangin, posible pa rin makadulot ng mga damages, lalong-lalo na po sa mga structures na gawa sa light materials, patumba po ng mga maliliit na puno ng poste and ng mga kable ng kuryente. So ngayong araw po, during the passage of Bagyong Paulo, nakita natin yung possibility na mawalan po ng power supply itong mga areas na nabanggit po natin na affected. Kaya naman po, doble ingat and sana po nakapaghanda yung ating mga kababayan. Samantala,
Sa mga pag-ulan naman po, mga malalakas din na pag-ulan, yung dala ni Bagyong Paulo. More than 200 millimeters of rainfall po ngayong araw dito sa Isabela, Quirino at Aurora. Samantala 100 to 200 millimeters of rainfall naman sa Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Nueva Ecija, and 50 to 100 naman sa Ilocos Norte, Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Albay. So malalakas po yung mga pag-ulan na dala nito ni Bagyong Paulo, and mostly po itong area ng Northern and Central Luzon is bulubundukin po yung mga areas nito. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, maging alerto po tayo sa banta ng mga flash floods at landslides. Samantala, meron din po tayong moderate to high risk ng storm surge sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Kapag po may risk tayo ng storm surge, ay pinagbabawalan po natin yung mga kababayan natin na mangisda or kahit ano pong marine activities gaya ng paglangoy and also yung paglalakbay dagat. And yung mga nakatira po malapit sa coastal areas ay lumikas po tayo dun sa mga mas mataas po na lugar. And bukod dito, may gale warning din po tayo sa seaboards ng Northern Luzon, maging sa Eastern Seaboard ng Central Luzon. And ayon po dito sa forecast track analysis ni Bagyong Paulo, generally west-northwestward yung pagkilos nito. Maglalandfall po ito either sa Northern Aurora or Southern Isabela area ngayong umaga or mamayang tanghali. So, expect na po natin muli ngayong araw na po natin mararamdaman yung pinaka-epekto nito ni Bagyong Paulo. Kaya sana po nakapaghanda yung ating mga kababayan. Manatili din po tayong alerto and makipag-ugnayan sa ating mga LGU para po dun sa mga aksyon na kailangan po natin gawin para sa ating kaligtasan. And bukod po dito, yung trough or extension din ni Bagyong Paulo, magdudulot din po ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, rest of Luzon at sa area din po ng Western Visayas. So sa mga kababayan po natin, kapag tayo ay lalabas, huwag po natin kalilimutan yung mga pananggalang po natin dito sa mga pag-ulan na ito. And pag-iingat pa rin po sa banta ng mga pagbaha. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Grace, abot ba tayo sa Metro Manila? Dito po Sir Angel sa Metro Manila, yung trough po or extension ni Bagyong Paulo yung naka-apekto po natin. So generally po ngayong araw, medyo maulan din po yung panahon natin dito sa Metro Manila. Lalo na po yan ngayong umaga hanggang tanghali. Walang chance na magkaroon tayo ng signal? Ngayon po hindi na po natin nakikita sir na magkakaroon po tayo ng signal, wind signal dito sa Metro Manila. But dahil po yung sa periphery, yung outer periphery po ni Bagyong Paulo, posible pa rin po tayo makaranas ng mga bugso po ng hangin. Kasi nga medyo malakas yung kanyang, malawak yung kanyang circulation eh. Yes po, tama po Sir Angel. So maaring hagip pa din po tayo ng mga bugso, but yung wind signal po sa ngayon ay less likely po na nakita na po natin na mahahagip pa po tayo nung mismong wind signal natin. Mga ilang millimeters ng ulan ang ibabagsak nito dito sa atin sa Metro Manila? Dito po sa Metro Manila, nakikita po natin at most ay 50 millimeters of rainfall. But then, magmamonitor pa rin po tayo and yung ating PRSD po is magmamonitor din po sila kung magpapalabas po ng mga heavy rainfall warning sa mga pag-ulan po na dulot ng trough nito ni Bagyong Paulo. Ma'am Grace, may cluster pa ng clouds na nasa labas ng PAR. Ano yan eh? LPE din yan? Sa ngayon po, ito po ay mga cloud cluster pa lamang. Okay. And so far po, paglabas nito ni Bagyong Paulo, wala pa naman po tayong nakikita na kasunod na bagyo or LPA po nito. Ayan. Meron ba kayong supply ng vitamin C dyan, Ma'am Grace? Meron naman po kaming individually or personally na ganon? naman po. Dapat sinusuplayan na kayo ng vitamin C dyan para, di ba, masiguro nating protektado yung ating mga scientists dyan sa Pag-asa. Wala hong tulugan dyan eh. Pagka ganitong mga panahon ha. Anyway, Ma'am Grace, maraming salamat ha. At bawal sa inyo magkasakit ha. Yes po, sa inyo din po. Kaya sabihan natin si Direktor mag-provide ng dapat suplayan na kayo ng vitamin C, di ba? Mahalaga yung mga impormasyong binibigay nyo. Thank you, Ma'am Grace. Ingat po kayo. Maraming salamat din po. Mag-ingat po tayong lahat. Isama ho natin sa ating